Nang tawagan ako ng mga tito ni Carla at sinabing tulungan ko raw sila kalabanin ang sarili kong asawa, grabe ang hiya na naramdaman ko. Ito ba ang pasasalamat nila sa pagmamahal ni Jose? Matagal akong naging ilaw ng tahanan, nagturo at nagbigay ng buhay. Pero para sa kanila, wala akong alam. Isang balakid lang ako. Walang utang na loob. Akala nila, isang simpleng byuda lang ang kalaban nila. Pero nag-iwan sa akin si Jose ng lihim na yaman. Hindi lang 200 milyon, kundi mga dokumentong babasag sa kanilang kasinungalingan. Hindi na ako mananahimik. Bawiin ko ang aking dangal at ituturo ko sa kanila ang matinding leksyon ng hustisya. Kung naranasan mo na rin ito, kwentuhan mo ako, mag-like at comment. Saan ka nanonood? Ang tanging hiling sa akin ni Jose, bago siya tuluyang pumanaw, ay isang pangako. Elena, ang bulong niya, halos hindi ko na marinig habang nakaratay siya sa ospital. Huwag kang pupunta sa hasyenda natin, huwag na huwag. Pumikit siya, napakadiin ang hawak niya sa kamay ko. Kahit wala na siyang lakas, dama ko ang bigat ng pakiusap niya. Nangingilid ang luha sa mga mata niyang mapakiusap, puno ng pagmamakaawa, at nangako ako. Pangako, mahal, sagot ko. Alam niyo na. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung anong hasyenda ang tinutukoy niya. Pero sinunod ko siya. Palagi kong sinunod ang gusto niya, lalo na sa huling sandali niya. At yan ang nagpapahirap sa akin ngayon. Ilang taon na ang lumipas. 2 taon. Araw-araw, dala-dala ko ang pangakong yan. Ang pangako na hindi ko sinisira. Pero araw-araw din akong kinakain ng kuryosidad. Mabigat, napakabigat, si Jose, ang asawa kong pinakamamahal. Sa loob ng 17 taon, siya ang aking buhay, siya ang haligi ng tahanan, at ako, ang ilaw. Maayos ang buhay namin. Hindi kami mayaman, pero hindi rin kami nagkukulang. Siya ay inhenyero, ako naman ay propesora sa universidad. Buo ang aming pamilya, kasama ang aming anak na si Carla na nooy nag-aaral pa sa Maynila. Ngunit ang lahat ay biglang naglaho. Nag-collapse lang siya habang nagtatrabaho. Mabilis. Sobrang mabilis. Stroke. Hindi na namin nagawang magpaalam ng maayos. Hindi ko alam na may tinatago siyang sakit. Sa edad na 58, naging byuda ako. Naiiwan ako na may napakalaking vacuum sa dibdib. Para akong may nawawalang bahagi ng kaluluwa. Ganon talaga ang buhay. Kailangan kong ituloy. Pero habang inaayos ko ang mga papeles at gamit niya, mas lalo kong naramdaman na marami pa akong hindi alam tungkol sa kanya. Pagkatapos ng libing, 2 buwan na ang lumipas. Sinubukan kong bumalik sa normal na takbo ng buhay. Pero imposible. Isang Martes, isang ordinaryong Martes, tumawag sa akin si Luacer Reyes, ang abogado ni Jose. Pinapunta niya ako sa opisina niya. Senyora Elena, sabi niya, pagkatapos kong maupo sa opisina niyang maaliwalas, mayroon akong ipapasa sa inyo, espesyal na tagubilin ni Jose ito. Inabot niya sa akin ang 2 bagay, isang maliit na kahon at isang sobre. Napakakinis ng mesa niya, kaya mas pansin ko ang kahon. Napakaliit at napakabigat. Binuksan ko ang kahon. Sa loob, may lumang susi. Malaki, may hugis dahon ang metal na keychain. Mukhang antigo. Ito ay susi ng ano? Tanong ko. Pinapaikot-ikot ang susi sa kamay ko. Ng isang ari-arian sa Batangas, senyora, sagot ni Luacer Reyes. Binili niya iyan mga 4 na taon na ang nakalipas. Pero may explicit na tagubilin siya na huwag ipaalam sa inyo hanggat hindi siya sumakabilang buhay. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Imposible. Wala kaming ibang ari-arian bukod sa bahay namin. Hindi man lang niya binanggit ang hasyenda na ito. At ang pinakamahalaga, bakit niya ako pinangako na huwag pupunta doon tapos ngayon ibinunyag niya ang eksistensya nito? Ang pangalan ng ari-arian, ayon sa titulo, ay Hacienda Orquídea, patuloy ng abogado. Doon daw po nagmula si Jose noong bata pa siya. Matagal na siyang umalis doon, pero binili niya ulit kahit ilang beses na itong napalitan ng may-ari. Napakunot ang noo ko. Teka, wala itong sense! Naputo lang sinasabi niya. Masyado akong nagulat. Jose, ayaw niyang pag-usapan ang pagkabata niya. Sa tuwing mababanggit ang Batangas, nag-iiba siya ng topic. Bakit siya bibili ng bahay doon? Tanong ko. Inayos ni Luacer Reyes ang salamin niya.
Mukhang hindi rin siya komportable. Hindi ko po masabi, senyora. Pero may isa pang mahalagang detalye. Huminto siya, ang tagal. Kinakabahan ako. Ang ari-arian ay naging sobrang halaga nitong huling 2 taon. Sobrang halaga? Paano? Tanong ko, halos pabulong. Ipinaliwanag ni Luaser Reyes. May malaking developer na nagtatayo ng luxury resort sa lugar. Ang lupain ng asawa ninyo na itago sa strategic na lokasyon. Nakatanggap na kami ng ilang milyonaryong alok para sa bahay. Umiikot ang ulo ko. Hindi kami mayaman. Hindi kami pamilyang Cruz na may mga negosyo. Kami ay pamilya ng mga profesional. Nabuhay kami ng komportable, pero wala kaming kakayahang bumili ng pangalawang bahay na ganito kalaki. Lalo na sa isang prime location. At bakit lihim? Kinakabahan ako habang binubuksan ng sobre. Ang sulat kamay, walang kamali-mali, sulat ni Jose. Mahal kong nanginig ang labi ko. Sa huling 4 na taon, binago ko ang malungkot na lugar na iyon ng aking pagkabata. Ginawa ko itong isang bagay na sana ay ituring mong maganda. Alam kong pinangako kita na huwag pupunta doon. Inaatras ko na ang pangako na iyon ngayon. Sa katunayan, hinihiling ko sa iyo na pumunta kahit isang beses lang bago ka magdesisyon kung ano ang gagawin mo sa ari-arian. Sa study room ng bahay, makikita mo ang laptop ko. Ang password ay ang petsa ng una nating pagkikita, sundan ng salitang pangako. Ang salitang itinuro mo sa aking muling maramdaman. Mahal kita nang higit pa sa kaya kong ipahayag. Jose. Niyakap ko ang sulat sa dibdib ko. Nanlalabo ang paningin ko dahil sa luha. Kahit wala na siya, nagagawa pa rin akong sorpresahin ni Jose. Kailangan kong makita ang lugar na yan, sabi ko. Halos ganyan na, senyora, pero may komplikasyon, biglang pasok ni Luaser Reyes. Hinihimok ng pamilya ni Jose ang testamento. Ang kapatid niyang si Ricardo ay nagsasabing wala raw sa tamang pag-iisip si Jose nang bilhin ang ari-arian. Lalong uminit ang ulo ko. Kasinungalingan yan, tiyong ko ay ang pinakamatalino at pinakamalinaw na taong nakilala ko. Ganoon pa man, naghain sila ng legal na rekursos. Dahil sa kasalukuyang halaga ng ari-arian, maaaring maging komplikadong labanan ito. Mga tito ni Jose, hindi ko sila nakikita. Sabi niya, iwasan ko raw sila. Ngayon, nag-iisa na ako, saka sila susulpot para kumuha ng 200 milyon o higit pa. Napuno ako ng galit. Pupunta ako sa Batangas ngayon din, sabi ko, habang inilalagay ang susi sa bulsa ko. 2 araw ang lumipas. Mahaba at nakakapagod ang biyahe. Pagkatapos dumaan sa mga kurbadang daan ng bulubundukin, huminto ako sa tapat ng napakalaking gate na yari sa inukit na kahoy. Nakasulat dito ang pangalan, Hacienda Orquídea. Napakatindi ng tibok ng puso ko. Paikot-ikot ko ang susi sa kandado. Bumukas ang gate. Nagulat ako. Hindi ito kubo. Hindi ito simpleng bahay bakasyonan. Ito ay isang mansyon. Yari sa bato at kahoy, napapaligiran ng mga hardin na napakalinis at napakaganda. Parang gawa ng mga professional gardener. Walang bakas ng luma, masikip o maruming bahay. Ang lahat ay bago o bagong-bago. Ang lugar na ito, hindi ito mukhang lugar na kinasuklaman ni Jose noong bata siya. Hindi ito lugar ng masamang alaala. Napapalibutan ako ng mga matataas na puno at ang daanan papunta sa pintuan ay puno ng perpektong taniman. Ito ay binago. Binago ng may pagmamahal at dedikasyon. Napakabigat ng paghinga ko. Ang kamay ng asawa ko ang nasa bawat detalye, kahit wala akong alam. Nanginginig ang mga kamay ko nang ilagay ko ang susi sa pangunahing pintuan. Click. Bumukas ang kandado. Pumasok ako sa lihim na mundo ng lalaking pinagsamahan ko ng halos 2 dekada. Ang nakita ko sa loob, kinailangan kong kumapit sa frame ng pinto. Malaking sala, mataas ang kisame, may fireplace na bato, pero hindi ang arkitektura ang nakakuha ng hininga ko, kundi ang mga painting. Sa bawat pader, sa bawat puwang, may mga larawan ng bulaklak, pero hindi lang basta bulaklak. Mga orkidya, iba't ibang uri, iba't ibang kulay. Ang passion ko sa buong buhay ko. Ang mga orkidya na palaging sinusuportahan ni Jose ng tahimik. Ngayon, napapalibutan ako ng isang gallery na dedikado sa pinakamalaking pag-ibig ko,
At doon, sa isang mesa malapit sa bintana, may view ng hardin. May silver laptop. At sa ibabaw ng laptop, may puting orkidya. Nag-iisa. Hindi pa ako nakakakilos nang marinig ko ang tunog ng gulong sa semento. May dumating. Mula sa bintana, nakita ko ang isang itim na kotse. 3 lalaki ang bumaba. Ang mga mukha nila walang dudang hawig kay Jose. Ang matangos na ilong, ang hugis almendras na mata. Dumating na ang Gia Jean Cruz. Mabilis akong nagsara ng pinto. Dumadagundong ang puso ko. Nakita ko silang huminto sa porch, nagbubulungan. Tapos, kumatok ng malakas ang pinakamatanda, isang bersyon ni Jose na may uban. Doña Elena, alam naming nandyan kayo. Kailangan nating mag-usap. Ang boses niya, may accent ni Jose kapag nag-aalala. Nanatili akong tahimik, lumayo ako sa pinto. Ang mga babala ni Jose tungkol sa pamilya niya, napakatindi. Ngayon, habang nasa harap sila, sumisigaw ang instinct ko. Mag-ingat, kumatok ulit sila. Mas madiin. Elena, ako si Ricardo Cruz, ang panganay ni Jose. Sila si Felipe at Gustavo. Nandito kami para sa ari-arian. Oo nga naman, nandito sila. Hindi para kay Jose. Hindi para makilala ang babaeng minahal ng kapatid nila sa loob ng 17 taon. Nandito sila dahil sa bahay na biglang nagkakahalaga ng daan-daang milyong peso. Tumingin ako sa laptop. Ang mga sagot na hinahanap ko ay nasa loob niyan, hindi sa mga estranghero sa labas. Pinaliwala ko ang mga katok na lalong nagiging agresibo. Lumapit ako sa mesa. Petsa ng unang pagkikita, pangako. Ang screen, nabuhay. Isang folder ang bumungad sa akin. Para kay Elena. Sa loob, daan-daang video files. May petsa. Nagsimula ang lahat pagkatapos ng libing at umabot ng 1 taon. Nanginginig ang mga kamay ko, nag-click ako sa una. Napuno ng mukha ni Jose ang screen. Hindi ang maputlang mukha niya sa huling araw sa ospital, kundi ang mukha niyang malusog, buhay at malinaw na na-record ilang buwan na ang nakalipas. Hello, mahal. Ngumiti siya. Ang ngiting tagilid na palaging nagpapakilig sa akin. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin umalis na ako. At pumunta ka sa Hacienda Orquídea kahit ilang taon kitang pinakiusapan na huwag. Dapat pala, alam kong hindi ka susuko, lalo na matapos kang kwentuhan ni Reyes tungkol sa bahay. May kirot sa lalamunan ko. Kahit wala na siya, kilalang kilala niya ako. Nag-record ako ng isang video para sa bawat araw ng una mong taon na wala ako. 1 taon ng samahan habang nagluluksa ka. 1 taon ng pagpapaliwanag ng lahat ng dapat ay sinabi ko sa iyo noong nabubuhay pa ako. Saglit siyang yumuko. Tapos, tumingin ulit sa akin, matapang. Magsisimula tayo sa dahilan kung bakit binili ko ulit ang bahay na isinumpa kong hindi nababalikan. Sa labas tumigil ang mga katok. Nakita ko ang mga lalaki na bumalik sa kotse, may kinuha at nag-usap ng masinsinan. Nagpatuloy si Jose. 3 taon na ang nakalipas. Na-diagnose ako ng cerebral aneurysm, isang time bomb na naman ako sa tatay ko. Binigyan ako ng mga doktor ng 2 hanggang 5 taon. Pinili kong hindi sabihin sa iyo o kay Carla. Ano? Hindi ko mapigilan ang tili sa isip ko. Hindi ko gusto ang awa at hindi ko gusto na ang huling taon natin ay mamuhay sa ilalim ng anino ng kamatayan. Gusto kong mamuhay ng lubusan kasama ka hanggang sa huli, hindi ang mamatay ng dahan-dahan sa harap mo. Lumuha ang mga mata niya. Puno ako ng shock at galit. Itinago niya ang sakit niya. Gumawa siya ng desisyong medikal nang wala ako. Tinanggihan niya ako ng pagkakataon na maghanda na pahalagahan ang mga huling sandali namin ng buong puso. Alam kong galit ka ngayon, sabi niya, parang binabasa ang isip ko. May karapatan ka, mahal. Pero sana, maintindihan mo na ginawa ko ang desisyon na yon dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa kaduwagan. Dahil nagkaroon ako ng sakit, nagdesisyon akong gamitin ang natitirang panahon para lumikha ng isang bagay na makabuluhan para sa iyo. Mahal na mahal mo ang mga orkidya. Palagi mong sinasabi na gusto mong magkaroon ng sarili mong espasyo. Kaya hinanap ko ang huling lugar na walang sino mang mag-aakala na pupuntahan ko. Ang bahay na iniwan ko sa edad na 18. Lalo siyang lumapit sa kamera. Ang hindi alam ng mga tito mo, legal kong binili ang bahay sa tatay ko bago siya namatay.
Ang matanda ay bangkarote pagkatapos ng maraming taon ng sugal at pag-inom. Ibinenta niya sa akin sa murang halaga dahil desperado siyang kailangan ng pera. Pinangako niya sa akin na huwag kong sabihin sa mga kapatid ko na umaasa pa ring mamanahin nila iyon. Aha, kaya pala nagaganap ang laban. Akala nila may karapatan pa rin sila sa ari-arian na binili ni Jose ng legal. Ang bahay ay sira-sira ng bilhin ko, Elena, patuloy niya, tulad nung bata pa ako. Pero ngayon, may resources na ako para baguhin ito. Bawat business trip sa huling 4 na taon, nandito ako, nagbabantay sa renovasyon, nagtatayo ng isang bagay para sa iyo. Sa labas, papalapit na naman ang mga tito sa pinto. Si Tito Ricardo may hawak na dokumento. Darating ang mga kapatid ko para kuhanin ito, sabi ni Jose. Hindi nila gusto ang bahay hanggang noong nakaraang taon nang magsimula ang developer ng resort. Biglang, ang ari-arian na pinagtatawanan nila dahil binili ko ay naging ginto. Susubukan nila ang lahat para kunin ito mula sa iyo. Nakita ko ang isa sa mga kapatid niya na nakikipag-usap sa telepono. May ngiti siya ng tagumpay. Sa drawer sa ilalim ng mesang ito, may blue folder na may lahat ng legal na dokumento na kailangan mo. Ang bahay ay walang tanong na iyo. Sinigurado ko iyon. Pero Elena, kung pananatilihin mo ito o ibebenta, entirely sa iyo iyon. Hindi ko gusto na maging pabigat ito. Isang sasakyan ng pulis ang umaakyat sa daanan. Tinitingnan ng mga tito ang pulis na may mukhang kampante. Huling bagay, sabi ni Jose. Sa greenhouse sa likod ng bahay, makikita mo ang koleksyon ng rare na orkidya na ginugol ko ng maraming taon sa pagtatanim. Ang team na inupahan ko ay patuloy na mag-aalaga sa kanila. Ito ang huling regalo ko sa iyo, kasama ang paraan para mapahalagahan mo sila. Natapos ang video. Naka-freeze sa ngiting mukha ni Jose. Kasabay noon, tumunog ang malakas na katok sa pinto. Senyora Elena, Civil Police, kailangan po naming buksan ninyo ang pinto. Huminga ako ng malalim. Nagsara ako ng laptop. Kinuha ko ang blue folder at nagtungo sa pinto. Hinarap ko ang pulis at ang 3 tito na mukhang hostile. Senyora Elena, sabi ng pulis, may court order po sila. Kailangang i-inspeksyon ang ari-arian bilang bahagi ng dispute. Ngumiti ako. Isang ngiti na kinuha ang lahat ng lakas ko. Siyempre delegado, pero bago po yan tingnan niyo muna ito. Inabot ko ang blue folder. Ricardo ay nagreklamo, sinasabing naguguluhan ako at emosyonal. Sa totoo lang, sabi ko. Hindi ako emosyonal. Ako ay byuda na nasa ari-arian ko at nakikipag-usap sa 3 estranghero na nagkataong may ADN ng yumaong asawa ko. Tumingin ako sa pulis. Pakitingnan po muna ang mga dokumento na ito. Sinuri ng pulis ang mga papel. Ang mga tito nagpalitan ng tingin. Maya-maya, tumingin sa akin ang pulis. Mukhang nasa ayos, senyora. Malinis na deed of transfer, notarized statements, mga bank record ng orihinal na pagbili. Wala po akong makitang dahilan para pilitin ang inspeksyon. Para po ito sa civil court. Nagalit si Ricardo. Pero wala siyang nagawa. Nang umalis ang mga tito, nag-iwan sila ng mukhang babalik sila. Pagsara ko ng pinto, bumalik ako sa mesa at binuksan ang laptop. Kailangan kong maunawaan pa si Jose. Kinabukasan, maaga akong gumising. Wala akong tulog. Pero napakalaki ng determinasyon ko. Sinimulan kong galugarin ang Hacienda Orquídea. Ang bahay ay masterpiece. Bawat silid, inayos niya ayon sa gusto ko. May library na puno ng mga first edition ng mga paborito kong libro. May reading nook na perpekto para sa tag-ulan. Pero ang greenhouse, iyon ang tunay na nakakuha ng hininga ko. Napakalaking koleksyon ng mga orkidya. May Cattleya walkeriana na asul na halos imposible makita. Magandang umaga, senyora. Nagulat ako, si Teresa. Ako po si Teresa. Inupahan ako ng asawa ninyo para alagaan ang mga orkidya. Elena Cruz, sagot ko. Madalas kayong ikwento ni Senyor Jose. Ngiti niya. Sabi niya, may special touch daw po kayo sa halaman na wala siya. Napakasakit, lalo na nang ituro niya ang asul na orkidya. Iyan po, 2 taon niyang hinanap. Sabi niya, nakita niyo raw yan sa isang exhibit at hindi niyo nakalimutan. Ang exhibit sa Los Baños. 10 taon na ang nakalipas. Naalala niya.
Nang tanungin ko siya tungkol sa mga tito, sumeryoso ang mukha niya. Nagsimula silang magduda nang mag-anunsyo ng resort. Sinabi ko kay Jose na nag-iikot sila. Pabalik sa bahay, pinilit kong kumain bago buksan ang video para sa araw na yon. Magandang umaga, mahal. Sana'y nakatulog ka ng maayos sa bago nating bahay. Tinanong niya ako. Ipinakita niya sa akin ang isang pasilyo na hindi ko pa napuntahan. Huminto sa isang nakakandadong pinto. Ang silid na ito ay para lang sa iyo. Ang susi ay nasa unang drawer ng side table. Iyong pilak na may engraving ng orkidya. Pinaus ko ang video. Sinundan ko ang sinabi niya. Nakita ko ang susi. Ang pinto. Ang susi umikot ng maayos. Pumasok ako. At napasinghap ako. Isang art studio. Kompleto. Naka-install. Mga easel, canvas, mga pintura, brushes. Lahat ng gusto ng isang artista. Hindi ako nagpinta sa loob ng 15 taon. Pagkatapos ng art school, iniwan ko ang sining para magturo ng literatura para suportahan si Jose at si Carla. Bumalik ako sa laptop. Marami kang isinakripisyo para sa atin, Elena. Ang pagpipinta mo ang unang isinakripisyo. Kahit hindi ka nagreklamo, palagi kong ipinapangako sa sarili ko na ibabalik ko ito sa iyo. Umiyak ako. Pinahid ko ang luha ko. Nakita niya ako. Nakita niya ako. Ang sarili ko na itinago ko sa loob ng maraming taon. May isa pa, sabi ni Jose. Tingnan mo ang aparador sa ilalim ng window bench. Pumunta ako sa bench. Sa ilalim, may flat file box. Inangat ko ang takip. Nalaglag ako sa pagkakaupo. Mga pintura ko, daan-daan, ang lahat ng gawa ko noong kolehiyo, ang mga gawa na akala ko'y nawala na sa mga paglipat namin. Si Jose ang nag-iingat nito. Pinrotektahan. Itinago sa loob ng 15 na taon hanggang sa maibalik niya sa akin sa perpektong espasyong ito. Sa ibabaw, may isang maliit na canvas. Ang self-portrait ko. Ang huling project ko. May sulat kamay. Nandyan pa rin siya, Elena. Ang babaeng nagpinta ng may ganoong passion. Ibinigay ko sa iyo ang espasyo. Ang iba ay nasa iyo na. Niyakap ko ang sulat. Sobra akong nalulula sa pag-ibig at sa pangungulila. Si Jose, nakita niya ako ng mas malalim kaysa sa pagkakita ko sa sarili ko. Vroom, vroom. Muling narinig ko ang tunog ng sasakyan sa semento. Mula sa bintana, nakita ko ang dalawang kotse. Ang itim na kotse ng mga tito at sa likod nito ang isang silver sedan na nakilala ko agad. Dumating si Carla. At sa paraan ng pagbaba niya at paglalakad niya patungo sa mga tito, mukhang sinimulan na nilang manipulahin ang anak ko. Ang anumang kapayapaan na naramdaman ko mula sa mga regalo ni Jose ay naglaho. Ang laban para sa Hacienda Orquídea ay naging mas personal. Umalis ang mga tito ni Carla na may pagmamadali. Si Carla naman sumama sa kanila. Naiwan akong nakatayo sa sala, na drain ng emosyon. Nagtataka, paano niya nagawa yon? Ang bilhin ng anak ko sa loob lang ng isang araw? Lumapit sa akin si Teresa. Nakita niya ang lahat. Senyora Elena, ang boses niya, napakababa. Mayroon po akong dapat sabihin sa inyo. May ipinakiusap po si Senyor Jose na huwag kong babanggitin, maliban na lang kung lubusan ng kinakailangan. Tumingin ako sa kanya, pilit kong inaalis ang pagod sa utak ko. Ano yon, Teresa? Tungkol po sa totoong lawak ng ari-arian at kung ano talaga ang nakatago dito. Suminyas siya papunta sa greenhouse. Mas mabuti pong maglakad tayo. May mga bagay na hindi dapat pinag-uusapan sa loob ng bahay. Baka may dingding na may tainga. Sinundan ko si Teresa. Dinala niya ako sa likod ng pangunahing greenhouse papunta sa isang lumang tool shed na hindi ko pa napapansin. Mukhang ordinaryo, luma at hindi kasama sa renovasyon. Maingat po si Senyor Jose, sabi ni Teresa habang nagpapakita ng isang lumang susi. Pagkatapos ng unang pagbisita ng mga kapatid niya noong nakaraang taon, naging mas maingat siya. Bumisita sila noong nakaraan? Hindi ito binanggit ni Jose. Tumango si Teresa. Dumating sila ng walang pasabi nang malaman nila ang tungkol sa resort project. Nandito po si Senyor Jose, nagbabantay sa paggawa ng art studio. Hindi nila siya nakilala noong una. Nagpahaba siya ng balbas dahil sa treatment. Ang biglaang pagbanggit sa treatment ni Jose ay tumama sa akin. Habang nagtuturo ako, siya pala may sakit
Nagtatayo ng santuwaryo na ito habang nilalabanan ang mga buwitre niyang kapatid. Napanood niya sila mula sa malayo. Hindi siya nagpakita. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago siya ng mga plano para sa ari-arian. Nagsimula siya rito. Binuksan ni Teresa ang pinto ng shed. Sa loob, mga tool sa hardin, mga gamit. Amoy lupa. Tumungo siya sa sulok, nagtabi ng ilang nakasalansan na kahon at ipinakita ang isang trapdoor na nakatanim sa semento. Si Senyor Jose ang nagpakabit nito noong 1 taon. Akala ng mga trabahador, wine cellar ang ginagawa. Hinila niya ang mabigat na pinto at lumabas ang matibay na hagdanan na bumaba sa dilim. Mauna na po kayo. Sinundan ko si Teresa. Pagdating namin sa ilalim, pinindot niya ang switch at umilaw ang mga ilaw. Nakita ko ang isang sementadong tunnel na naglalabas ng hangin. Humigit kumulang 30 metro ang haba bago bumukas sa isang malaking silid. Puno ng mga file cabinet, isang mesa na may computer equipment at ang mga pader nakabalot sa mga mapa at dokumento. Maligayang pagdating sa silid ng digmaan ni Jose, sabi ni Teresa nang may pagmamalaki. Lahat ng kinolekta niya tungkol sa mga kapatid niya, sa mga negosyo nila at sa totoong halaga ng Hacienda Orquídea. Lumapit ako sa pader. Isang detalyadong mapa ang nakasabit, nagpapakita hindi lang ng hacienda, kundi ng buong paligid. May mga markang pula, nagpapakita ng lokasyon ng resort, kasama ang mga sulat kamay tungkol sa halaga at yugto ng konstruksyon. Hindi ko maintindihan, sabi ko. Alam ni Jose ang tungkol sa resort project? Oo, pero hindi sa simula. Binili niya ito para lang sa inyo. Pero mga 2 taon na ang nakalipas nang magsimula ang Montañas Resort sa mga pag-aaral, umupa siya ng real estate consultant. May natuklasan sila na gustong itago ng developer hanggang matapos ang lahat ng pagbili ng lupa. Ang buong proyekto ay, tinitigan ko ang mapa. Ang mga marka lumalabas sa inihayag na lugar. Ang Phase 2 ng resort magsasama ng golf course. Kailangan nila ng bahagi ng lupain natin, paliwanag ni Teresa. Nabili na nila ang halos lahat ng lupain maliban sa Hacienda Orquídea. Pagtapos ko, nagsisimula na akong maintindihan. 3 independenteng espesyalista ang nag-verify ni Jose. Ang strategic na posisyon ng ari-arian na ito ay maaaring tuluyang harangan ang kanilang plano ng pagpapalawak. Kung wala ito, mawawala ng kalahati ng halaga ang kanilang inaasahang kita. Kaya, mas malaki pa ang halaga ng ari-arian kaysa sa iniisip ng mga tito niya. Napakalaki, senyora. Pero, hindi lang iyon. Kinuha ni Teresa ang isang makapal na folder mula sa file cabinet. Idinokumento ni Jose ang dekada ng mga kaduda-dudang gawain ng negosyo ng 3 magkakapatid. Pag-iwas sa buwis, paggamit ng insider trading, maling paggamit ng pondo ng kliyente. Sapat na ebidensya para sirain sila kung mailalabas. Tinitigan ko ang mga dokumento. Emails, financial records, sworn statements ng mga dating empleyado. Nakagawa siya ng isang airtight case laban sa sarili niyang mga kapatid. Bakit niya kinolekta ang lahat ng ito? Para protektahan. Umupo si Teresa. Alam niyang darating sila para sa bahay sa oras na mawala siya. Gusto niyang may sandata kayo. Naisip ko ang kayabangan ni Ricardo, ang legal maneuvers ni Felipe, ang mabilis nilang panlilin lang kay Carla. Linarawan niya ang lahat. Hindi lahat, sabi ni Teresa, nang may kalmado. Hindi niya inaasahan na aabot sila sa anak niya ng ganoon kabilis. Nasaktan ako. Niloloko nila si Carla gamit ang mga half-truths at pangako ng kayamanan. Sinasamantala ang pagluluksa niya. Tumango si Teresa. Nawalan siya ng ama ng biglaan. Nag-aalok sila sa kanya ng koneksyon kay Jose sa pamamagitan ng dugo at pinagsamahan na kasaysayan. Napakalakas na attraction para sa isang nagluluksa. Tama siya. Si Carla ang daddy's girl. Ang pagkamatay ni Jose ay nag-iwan sa kanya ng kawalan. Ano ang gagawin ko ngayon? Tanong ko. Depende po sa gusto ninyo, sagot ni Teresa. Maaari ninyong ibenta ang lahat at umalis na mayaman, pero baka tuluyan kayong lumayo sa anak ninyo. Maaari ninyo silang labanan gamit ang ebidensya na ito. Mananalo kayo pero lalong lalalim ang sugat. O ano?
O kaya, maaari ninyong gawin ang palaging ginagawa ni Senyor Jose. Mag-isip ng 3 hakbang sa unahan at hanapin ang daan na walang sino man ang aasa. Tiningnan ko ang larawan ni Jose noong teenager. Nakatayo siya sa tabi ng isang award-winning na orkidya. Iyan ang una niyang katleya, sabi ni Teresa. Ipinaputol ng mga kapatid niya iyon habang wala siya, para lang saktan siya. Naintindihan ko, ang greenhouse, ang studio. Hindi lang ito mga regalo, ito ang pagbawi sa isang bagay na kinuha ng mga kapatid niya. Teresa, sabi ko, gumagana ba dito ang laptop ni Jose? Opo. May secured network sa buong ari-arian. Sinigurado po ni Senyor Jose iyan. Mabuti. Kailangan kong panoorin ang mga susunod na video ng mas maaga sa oras. Tapos, gusto kong mag-set ka ng pulong para sa akin. Kanino po? Una, ang anak ko, mag-isa. Malayo sa impluensya ng mga tito niya. Pagkatapos ang abogado ko. At sa huli, tumingin ako sa pader ng mga ebidensya ni Jose. Gusto kong kausapin ang mga executive ng Montañas Resort. Ngumiti si Teresa. Ngumiti siya ng may kahulugan. Nagpaplano po kayo ng isang bagay na aaprubahan ni Senyor Jose. Nagpaplano ako ng isang bagay na karapat-dapat sa lalaking nagmahal sa akin ng sapat upang likhain ang lahat ng ito, sabi ko. At kailangan ko ang tulong mo. Kung ano po ang kailangan ninyo, Doña Elena. Nangako si Teresa. Binigyan ako ng tiyong ninyo ng pangalawang pagkakataon. May utang na loob ako sa kanya. Habang lumalabas kami sa kaban, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon kay Jose. Hindi lungkot, kundi samahan na nagpapatuloy sa kabila ng kamatayan. Akala ng Gia Jean Cruz, isang inosenteng byuda ang kalaban nila. Wala silang ideya kung sino ang haharapin nila. Sa loob ng sumunod na 48 oras, halos hindi ako natulog. Pinaandar ako ng determinasyon at ng lumalaking linaw ng aking plano. Pinanood ko ang isang buong linggo ng mga video ni Jose sa isang gabi. Ang bawat isa ay nagbubunyag ng higit pa sa kanyang diskarte at ang lalim ng kanyang foresight. Susubukan nilang maghiwalay kundiin, babala niya sa isang recording, na para bang direkta siyang nakikipag-usap sa kasalukuyang sitwasyon ko. Si Ricardo ang magiging magiliw na mukha, si Felipe ang legal na banta, si Gustavo ang tahimik na tagamasid, at si Carla ang puntirya nila. Siya ang pinakamadaling daan para sirain ang posisyon mo. Sa isa pang video, ipinakita niya ang mga dokumento ng developer na nakuha niya mula sa mga kontak sa munisipyo. Ang Montañas Resort ay nagkukunwari na itinatago ang Phase 2 ng proyekto upang makuha ang lahat ng kinakailangang lupa. Kapag nalaman nila na alam natin ang tungkol sa golf course bago sila sumubok na bilhin tayo, ang ating bargaining value ay mag-triple. Armed sa mga insight ni Jose at sa sarili kong lumalaking pag-unawa, nakipagkita ako kay Carla sa isang coffee shop sa syudad, malayo sa impluensya ng Gia Jean Cruz at sa emosyonal na akit ng santuwaryo na nilikha ni Jose. Dumating si Carla ng 15 na minuto ng huli, nagtatanggol na bago pa man siya umupo. Hindi ako pwedeng magtagal, dadalhin ako ni Tito Ricardo para makilala ang ilang investor mamayang hapon. Tito Ricardo? Inulit ko ng mahina. Naging napakalapit ninyo sa loob ng 3 araw. Namula siya ng bahagya. Mabait sila at mapagpatuloy na mas masasabi ko kaysa sa iyo. Itinuturing mo ang pamilya ni Papa na parang kalaban. Ininom ko ang kape ko, maingat na pinili ang mga susunod kong salita. Naaalala mo ba yung klase sa narrative theory na kinahumalingan mo noong first semester? Kung paanong ang isang kwento ay lubos na nagbabago depende sa kung sino ang nagkukwento. Anong kinalaman niyan sa sitwasyon natin? Narinig mo lang ang bersyon nila sa kwentong ito. Hinihiling ko lang sa iyo na isaalang-alang mo na may isa pang perspektibo, ang sa papa mo. Patay na si Papa, sabi niya nang mabilis. Ang sakit ay sumilay sa mukha niya. At halatang hindi niya tayo pinagkakatiwalaan ng sapat para sabihin sa atin ang tungkol sa lugar na ito habang nabubuhay siya. Inabot ko ang aking handbag at inilabas ang isang tablet. Sa totoo lang, may iniwan siya para sa ating dalawa. Ano ito? Gumawa ng mga video si Papa, Carla. Daan-daan, mga mensahe para gabayan ako, para gabayan tayo pagkatapos niyang umalis. Ibinigay ko sa kanya ang tablet. Inilagay ang video na nilagyan ni Jose ng label para kay Carla kapag kailangan niya.
Nanlamig ang mukha niya. Gumawa siya ng mga video? Alam niyang mamamatay siya? Alam niyang mamamatay siya, sabi ko ng mahinahon. Sa wakas ay ibinahagi ang katotohanan. Na-diagnose siya, 30 taon na ang nakakaraan. Pinili niyang huwag sabihin. Gusto niyang iwasan na makita natin siyang manghina. Imposible yan, sasabihin niya sa akin. Ngunit ang pag-aalinlangan ay lumitaw na sa kanyang boses. Panoorin mo ang video, Carla. Makinig ka sa kanya. Gamit ang nanginginig na mga daliri, pinindot niya ang play. Ang mukha ni Jose ay lumabas, malusog, masigla. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ngiti na napakakilala niya. Hello, aking matalinong anak. Kung pinapanood mo ito, umalis na ako at dahil kilala kita, malamang galit ka sa lahat ng lihim na itinago ko. Tumawa siya ng mahina. Hindi mo kailanman nagustuhan na itago sa dilim kahit noong bata ka pa. Tumulo ang luha sa mga mata ni Carla habang nagpapatuloy ang kanyang ama. Dapat ay sinabi ko sa iyo na may sakit ako. Dapat ay binigyan kita ng oras para maghanda, para itanong lahat ng tanong na napakahusay mong gawin. Pero naging makasarili ako. Gusto ko na ang huling taon natin ay maging normal. Sana balang araw ay mapatawad mo ako sa pagpiling iyon. Jose leaned in sa camera. Pero may isa pang kailangan mong malaman, anak. Isang bagay tungkol sa mga kapatid ko na hindi ko kailanman ibinahagi sa iyo. Ang aming alitan ay hindi lamang simpleng away pamilya, Carla. Dinaya nila ang aking mana noong ako ay 19 taong gulang. Ginamit nila ang pangalan ko sa mga peking dokumento habang ako ay nasa kolehiyo. Nang matuklasan ko ito at nagbanta ako na ibubunyag sila, nagbanta silang ipaparatang sa akin na ako ay willing accomplice. Tinabunan ni Carla ang kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Umalis ako ng Batangas, lumipat sa Maynila, nakilala ko ang mama mo, nagtayo ako ng buhay, pinalaki kita. Sapat na iyon. Pero ang mga kapatid ko ay hindi nagbago. Ano man ang sinasabi nila sa iyo ngayon, tandaan mo ito. Gusto nilang kontrolin ang ari-arian ng pamilya, hindi dahil sa damdamin, kundi dahil sa purong kasakiman. At gagamitin nila ang sinuman, kasama ang anak ko, para makuha ito. Nag-end ang video, naka-freeze sa nag-aalalang mukha ni Jose, na natiling tahimik si Carla, tahimik na dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Pinoprotektahan niya tayo, bulong niya sa huli. Higit pa sa kanyang sakit, kumpirma ko ng mahina. Ang mga tito mo ay hindi ang koneksyon sa pamilya na ipinapakita nila. Sila ay mga oportunista na nakikita ka bilang pinakamadaling daan para sa gusto nila. Pinunasan niya ang kanyang luha, ang galit ay pumalit sa pagluluksa sa kanyang ekspresyon. Nagsisinungaling sila sa akin, di ba? Tungkol sa karamihan, hindi lahat, ang bahay ay nagkakahalaga ng milyon. Totoo iyon. Ngunit hindi nila sinabi sa iyo ang tungkol sa buong proyekto ng resort o kung bakit ang ari-arian ay napakahalaga sa mga plano ng developer. Ang pag-unawa ay nagbigay liwanag sa kanyang mga mata. Sinisiraan nila tayo. Tayo, inulit ko, nakadarama ng pag-asa. Ibig sabihin ba, bumalik ka na sa panig ko, mama? Hindi ako umalis sa panig mo. Yumuko siya, nahihiya. Gusto ko lang makaramdam ng konektado kay Papa sa pamamagitan ng pamilya niya. May mga kwento sila tungkol sa kanya nung bata. Mga litrato na hindi ko kailanman nakita. Naiintindihan ko. Siniguro ko sa kanya, inabot ang kamay ko sa mesa para hawakan ang kanya. Ang pagluluksa ay nagpapahina sa atin sa mga paraan na hindi natin inaasahan. Ngunit ngayon, kailangan nating maging mas matalino kaysa sa kanila, magkasama. Carla straightened up, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkawasak tungo sa determinasyon. Napaka-Jose na masakit ang puso ko. Ano ang plano? Ngumiti ako. Nararamdaman ang unang tunay na pakiramdam ng kumpiyansa mula noong nagsimula ang pagsubok na ito. Una, makikipagkita tayo sa abogado ko ngayong gabi. Hindi ang family lawyer na gusto ng mga tito mo na gamitin, kundi isang inirekomenda ni Luaser Reyes. Pagkatapos bukas, may appointment tayo sa Montañas Resort. Bakit? Dahil ang kaalaman ay kapangyarihan. At ngayon, may alam tayong hindi nila alam. Kung gaano katotoo ang halaga ng ari-arian sa developer. Ipinakita ko sa kanya ang mga dokumento mula sa silid ng digmaan ni Jose.
Inaakala nila na nakikipag-usap sila sa isang byuda na walang alam at isang inosenteng pamangkin. Oras na para ipakita sa kanila kung sino talaga ang kalaban nila. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Jose, tumawa si Carla, isang tunog ng tunay na kasiyahan. Palaging sinasabi ni Papa na ikaw ang pinakamatalinong tao na nakilala niya. Nasa ilalim ng tahimik na propesora ng literatura, ay may isang strategist na kayang daigin ang sinuman kung tama ang motivation. Talaga bang sinabi niya, yan? Tanong ko, nagulat. Sa lahat ng oras, ngumiti siya, pinunasan ang huling luha. Sabi niya rin na ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa ng sinuman ay ang maliitin si Elena Cruz. Habang umalis kaming magkasama sa coffee shop, nakadama ako ng pagbabago sa dinamika ng labanang ito. Ang Gia Jean Cruz, hindi sinasadya, ay nagkaisa sa amin sa halip na hatiin. Wala silang ideya na ang kanilang tila tagumpay sa simula kay Carla ay naghanda lamang ng entablado para sa kanilang huling pagkatalo. Kalaunan ngayong gabi, kasama si Carla sa tabi ko, iniharap ko ang aking buong plano sa abogadong inirekomenda ni Jose para sa eksaktong sitwasyong ito. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa propesyonal na interes tungo sa di matatawarang paghanga habang nauunawaan niya ang buong saklaw ng aking iminumungkahi. Senyora Cruz, sabi niya sa huli, sinabi sa akin ng asawa ninyo na ako ay gagulatin ninyo sa inyong strategic thinking. Tama siya. Ang asawa ko, sagot ko, ay tama tungkol sa maraming bagay kabilang ang kanyang paniniwala sa kakayahan ko, hindi lang para mabuhay pagkatapos ng kanyang kamatayan, kundi para lumabas na mas malakas mula sa crucible ng pagluluksa at pagtataksil. Dumating ang Gia Jean Cruz sa Hacienda Orquídea, eksakto sa oras na inaasahan ko, 10:00 ng umaga, 3 araw pagkatapos ng aking pulong kay Carla. Ang itim nilang kotse ay umakyat sa driveway na may kumpiyansa ng mga taong naniniwalang ang tagumpay ay isang pormalidad lamang. Sa likod nila, sumunod ang isang silver sedan na hindi ko nakilala. Malamang ang kanilang abogado o financial consultant. Tiningnan ko sila mula sa bintana ng studio. Nakasuot hindi ng kaswal na damit na nakita nila noon, kundi ng isang tailored suit na binili ko partikular para sa pulong na ito. Mahalaga ang appearances kapag nag-orkestra ng isang turnaround at balak kong ipakita ang sarili ko hindi bilang isang nagluluksa na byuda, kundi bilang ang matinding kalaban na palaging alam ni Jose na ako. Dumating na sila, abiso ko kay Carla, na lumabas mula sa library na mukhang professional din sa isang navy blue dress. Ang relo ng kanyang ama, isa sa kanyang pinakamamahal na pag-aari, ay prominente na ipinapakita sa kanyang pulso. Handa na? Tanong niya. Ang kaba at determinasyon ay nagbabangga sa kanyang ekspresyon. Lubos. Pinasimple ko ang kanyang kamay. Tandaan, hayaan mong ikulong muna nila ang sarili nila. Dumating si Teresa. Dumating na po ang iba sa likod. Handa na po sila sa dining room ayon sa inyong hiling. Tumango ako sa pasasalamat. Perfect timing. Tumunog ang doorbell at si Teresa ang nag-asikaso. Magandang umaga mga senyor. Narinig ko siyang bumati. Naghihintay po sina Doña Elena at Carla dito. Pakisundan po ako. Pumasok sila. Si Tito Ricardo ang nanguna, sinundan ni Tito Felipe na dala ang kanyang leather folder at si Tito Gustavo sa likod. Sa likod nila, naglakad ang isang lalaking may uban sa isang mamahaling damit na nagpapalabas ng corporate authority. Elena. Ricardo nodded. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Pinasasalamatan ka namin sa pagpayag sa pulong na ito. Ito si Carlos Moreno, ang Chief Financial Officer ng GNT Investments. Naisip namin na magiging productive na may isang espesyalista na sumali sa aming talakayan tungkol sa potensyal ng ari-arian. Napakakonsiderasyon, sagot ko ng mahinahon. Inihanda ko ang dining room para sa ating pulong. Halina't pumunta tayo. Inakay ko sila sa bahay, napansin ang kanilang mapag-aralang tingin sa mga renovations na tinapos ni Jose. Sa formal na dining room, isang malaking mesa ang inihanda, may mga dokumento sa bawat upuan, bote ng tubig at kape, ang imahe ng propesyonal na paghahanda. Pakiupo, senyas ko. Sa tingin ko, marami tayong dapat pag-usapan. Habang umuupo sila na may kumpiyansa pa rin sa kanilang mga mukha,
Nanatili akong nakatayo sa dulo ng mesa. Bago tayo magsimula, sabi ko, gusto kong pasalamatan kayo sa naunang proposal. Nakapagbibigay kaalaman iyon. Lumawak ang ngiti ni Ricardo. Malinaw na binibigyang kahulugan ang aking komento bilang pag-amin. Natutuwa kaming nagkaroon kayo ng oras para isaalang-alang ang aming alok. Sa expertise ni Senyor Moreno, maaari nating talakayin ang pinakakapakipakinabang na arrangement para hatiin ang mga asset ng ari-arian. Oo, ang paghahati. Sabi ko, kinuha ang isang remote control mula sa mesa. Iyan mismo ang gusto kong talakayin. Pinindot ko ang isang pindutan at isang nakatagong screen ang bumaba mula sa kisame sa dulo ng silid. Nagpalitan ng tingin ang Gia Jean Cruz sa pagtataka. Malinaw na hindi nila inaasahan ang antas na ito ng paghahanda. Kung maaari po sana ay ituon ninyo ang inyong atensyon sa presentation. Patuloy ko, muling nag-click sa remote. Isang detalyadong mapa ng Hacienda Orquídea ang lumabas sa screen. Ito po ang kumpletong survey ng Hacienda Orquídea, paliwanag ko. Ang lahat ng 25 hektarya, hindi lamang ang 10 hektarya na binanggit sa inyong proposal. Hindi mapakali si Tito Felipe. Ang kanlurang bahagi ay isang preservation area, hindi urbanizable. Inalis namin iyon para mas simple. Napakakonsiderasyon, sagot ko ng may ironiya. Maliban sa isang maliit na detalye. Isa pang click sa remote at ang mapa ay nag-overlay sa buong proyekto ng resort. Lahat ng yugto kabilang ang golf course na matagal nang itinago ng Montañas Resort. Si Carlos Moreno ay umayos ng upo. Ang kanyang professional mask ay bumagsak habang siya ay yumuko para pag-aralan ang projection ng may biglaang interes. Tulad ng nakikita ninyo, nagpatuloy ako ng kalmado. Ang Phase 2 ng proyekto ay umaabot sa kanlurang bahagi ng aming ari-arian. Ang mga ektarya na napakahusay ninyong inalok na alisin sa aming fair division. Namula ang mukha ni Tito Ricardo. Ang mga proyektong iyon ay spekulasyon lang. Ang analysis ng GNT ay nagpapahiwatig. Sa totoo lang, isang bagong boses ang sumingit habang bumukas ang gilid na pinto. Ang mga proyektong iyon ay kinumpirma ng sarili naming Board of Directors ng Montañas Resort. Laking gulat ng Gia Jean Cruz nang pumasok sa silid si Paulo Rivera, ang CEO ng Montañas Resort, kasama ang aking abogado at 2 ehekutibo sa mga formal na suite. Ano ito? Sigaw ni Ricardo, bahagyang tumayo. Ito, sagot ko ng mahinahon, ay isang pulong tungkol sa tunay na halaga at kinabukasan ng Hacienda Orquídea. Si Senyor Rivera ay nagpahayag ng malaking interes sa ari-arian, lalo na pagkatapos suriin ang mga kumpletong dokumento na tinipon ng asawa ko tungkol sa proyekto ng resort. Tiningnan ni Carlos Moreno ang Gia Jean Cruz ng may betrayed look. Sinabi ninyo sa akin na may eksklusibo kayong karapatan sa negosasyon para sa ari-ariang ito. Wala po silang karapatan. Sumabat ang abogado ko ng kalmado, naglalagay ng karagdagang dokumento sa mesa. Si Senyora Cruz ay may malinis at walang tanong na titulo sa buong ari-arian. Ang mga dokumento na ipinakita sa kanya ng Gia Jean Cruz ay walang legal na halaga. Naguntog ng kamao si Ricardo sa mesa. Ang ari-ariang ito ay nasa Gia Jean Cruz sa loob ng maraming henerasyon. May moral obligation si Jose. Moral obligation? Si Carla ang nagsalita sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa baso ng tubig. Tulad ng moral obligation na mayroon kayo sa aking ama noong dinaya ninyo ang mana niya? O noong pineki ninyo ang kanyang pirma sa mga dokumento? O noong nagbanta kayong paratangan siya kung siya ay magsumbong? Nanigas ang Gia Jean Cruz na wala ang kulay sa kanilang mukha. Ano po ang pinag-uusapan ninyo? Tanong ni Carlos Moreno, mukhang lalong hindi mapakali. Baka malinawin ito, sabi ko, tumango sa aking abogado na nagbigay ng mga selyadong sobre sa lahat ng nasa mesa. Mga kopya ng dokumentasyon na pinangalagaan ng asawa ko tungkol sa ilang transaksyon na kinasasangkutan ng mga asset ng Gia Jean Cruz. Sa tingin ko, ang statute of limitations ay lumipas na para sa ilan sa mga isyong ito, ngunit ang mga tax authorities ay maaaring makita ang iba na napaka-interesante. Binuksan ni Tito Felipe ang kanyang sobre.
Sinusuri ang nilalaman ng may lumalaking alarma. Ito ay mga pribadong usapin ng pamilya. Nauutal siya, totally irrelevant sa kasalukuyang talakayan. Sa kabilang banda, bawi ko, sa wakas ay umupo sa dulo ng mesa. Sila ay nagtatatag ng isang pattern ng mapanlinlang na pag-uugali na direktang nakakaapekto sa inyong kredibilidad sa mga negosasyong ito. Pag-uugali na nagpatuloy ng sinasadya ninyong linlangin si Senyor Moreno tungkol sa inyong posisyon na makipagnegosasyon sa ari-ariang ito. Nagkaroon ng katahimikan sa silid habang na-realize ng Gia Jean Cruz ang kabuuan ng kanilang exposure. Idinokumento ni Jose ang lahat. Ang kanilang mga krimen sa kasaysayan laban sa kanya, ang kanilang kamakailang mga manipulasyon, ang kanilang mga pagtatangka na agawin ang mga mahalagang asset habang nagkukunwari na mapagbigay. Ano ang gusto mo, Ricardo? Tanong ko sa huli, ang kanyang fasad ng kumpiyansa ay gumuho. Gusto ko na umalis kayo sa Hacienda Orquídea at huwag na kayong bumalik. Idineklara ko ng simple. Gusto ko na itigil ninyo ang lahat ng pagtatangka na hamunin ang aking pagmamay-ari o manipulahin ang anak ko. Bilang kapalit, ang mga dokumentong ito ay mananatiling pribado. Biglang tumayo si Carlos Moreno. Naniniwala ako na ang aking pakikilahok sa bagay na ito ay batay sa hindi kumpleto at potensyal na mapanlinlang na impormasyon. Kung maaari akong magpaalam, Señora Cruz, makikipag-ugnayan ako sa inyo ng direkta para sa anumang talakayan sa hinaharap. Nagbigay siya ng isang tingin ng paghamak sa Gia Jean Cruz bago umalis. Namula ang mukha ni Ricardo habang pinapanood ang kanyang kaalyado na umalis. Wala kang ideya sa ginagawa mo, Elena. Ang development costs para sa kanlurang bahagi ay napakataas. Ang logistics pa lang, sa totoo lang, sumabat si Paulo Rivera. Ang Montañas Resort ay nakagawa ng mga bagong paraan ng konstruksyon na partikular na angkop para sa ganitong uri ng lupain. Handa kaming magbigay ng alok kay Señora Cruz na kumikilala sa parehong mga hamon at sa pambihirang potensyal ng ari-ariang ito. Habang nagpapatuloy ang pulong, nagbago mula sa planadong takeover ng Gia Jean Cruz tungo sa maingat na inorchestrate na counter-offensive ko. Nahuli ko ang tingin ni Carla sa kabila ng mesa. Ang kanyang bahagyang ngiti ay nagbigay ng lahat, pagmamalaki, pagpapatunay, at ang mapait na pagkilala na inihanda kami ni Jose para sa sandaling ito kahit mula sa kabilang buhay. Nang umalis ang Gia Jean Cruz, makalipas ang 2 oras, talo, nabunyag, legal na nakatali sa kasunduan na inihanda ng abogado ko ng maaga, ang kinabukasan ng Hacienda Orquídea ay sinigurado eksakto tulad ng inisip ni Jose. Hindi hinati sa mga sakim na kamag-anak, hindi ibinenta sa pinakamataas na nag-aalok, kundi pinangalagaan bilang isang dimana para sa pamilya na pinili niya at minahal, Carla at ako. Nang mawala ang kanilang mga sasakyan sa driveway, lumapit sa akin si Teresa. Magiging proud po ang asawa ninyo, sabi niya ng kalmado. Dinaig ninyo sila eksakto sa paraang pinaniniwalaan niyang gagawin ninyo. Tiningnan ko ang alikabok na tumira sa daanan. Isang kakaibang halo ng emosyon ang pumuno sa akin. Tagumpay na hinaluan ng pagluluksa, lakas na lumabas mula sa kahinaan. Hindi pa tayo tapos, sagot ko. Iniisip ang mga video na naghihintay pa rin sa laptop ni Jose sa hinaharap na nakalatag sa harapan namin. Ito ay ang unang labanan lamang, ngunit ito ay isang labanan na tiyak nating napanalunan. Gamit ang mga sandata na maingat na inihanda ni Jose at ang lakas na palagi niyang nakikita sa akin, kahit hindi ko nakikita sa sarili ko. Ang mga sumunod na linggo pagkatapos ng pagkatalo ng Gia Jean Cruz ay lumipas ng mabilis sa mga praktikal na usapin. Ang pagtatapos ng aming kasunduan sa mga dokumento, mga pulong sa Montañas Resort upang ayusin ang isang mutually beneficial agreement na magpapanatili ng pinakasensitibong bahagi ng ari-arian at isang maingat na imbentaryo ng lahat ng nilikha ni Jose sa Hacienda Orquídea. Nanatili sa akin si Carla sa panahong iyon, ang kanyang unang resentment tungkol sa mga lihim ng kanyang ama ay nagbago tungo sa pagpapahalaga sa kanyang foresight. Nagtatag kami ng isang routine ng panunood ng kanyang pang-araw-araw na video nang magkasama tuwing umaga, pareho kaming nakahanap ng ginhawa at gabay sa kanyang posthumous presence.
May ideya ka ba? Tanong ni Carla isang gabi habang nakaupo kami sa porch at pinapanood ang sunset. Anumang suspetsa na may sakit si Papa o pinaplano niya ang lahat ng ito? Sinuri ko ang tanong ng maingat, naghahanap sa aking mga alaala ng mga senyales na nakaligtaan. May maliliit na bagay na nagkaroon ng sense sa retrospect. Ang pagpupumilit niyang i-update ang aming mga legal na dokumento, 3 taon na ang nakalipas. Ang paraan na minsan ay tinitingnan niya kami sa hapunan, halos minememorya ang aming mga mukha. Ang biglaang interes niya sa pagkuha ng litrato ng mga pang-araw-araw na sandali. Akala ko nagdadaan lang siya sa midlife appreciation phase, sabi ni Carla, ngumiti ng malungkot. Sa isang paraan, oo. Lamang, hindi sa mga kadahilanan na inakala natin. Ang pinakamalaking pagbabago ay kung paano niya itinigil ang pagpapaliban ng mga personal na bagay. Ang papa mo ay one-day person pagdating sa personal na usapin. One day, maglalakbay tayo sa Europa. One day, mag-aaral siya ng photography. One day, magre-renovate tayo ng kusina. Pagkatapos, bigla siyang nagsimulang gawin ang mga bagay sa halip na pag-usapan lang. Tumango si Carla. Lumilikha ng isang bagay na pangmatagalan. Eksakto. Ibinigay ko iyon sa pakiramdam na sa wakas ay nakaramdam siya ng sapat na seguridad para ituloy ang ilang mga pangarap. Hindi ko naisip na tumatakbo siya laban sa oras, lumilikha ng isang dimana dahil alam niyang hindi na siya magiging narito para makita itong mamulaklak. Ang mga ehekutibo ng Montañas Resort ay nagulat nang ilarawan ko ang aking mga kondisyon para sa pag-access sa ari-arian. Sa halip na ibenta ang lahat para sa isang lump sum, tulad ng gagawin ng karamihan sa mga may-ari, iginiit ko ang isang kasunduan na nagbigay prioridad sa environmental preservation, nagtatag ng mahigpit na limitasyon sa development at ginagarantiyahan na ang greenhouse at ang art studio ay mananatiling buo. Senyora Cruz, sabi ng lead negotiator, ang mga tuntuning ito ay lubhang hindi pangkaraniwan sa industriya. Kung gayon, baka kailangan ng industriya ng mas hindi pangkaraniwan na tuntunin. Sagot ko, inilalabas ang kalmadong kumpiyansa ni Jose. Ang lupain na ito ay espesyal. Maaari kayong maghintay hanggang sa sumang-ayon tayo sa responsableng pamamaraan para paunlarin ito. Sa pagtataka ko, si Paulo Rivera, ang CEO, ay naintriga sa halip na panghinaan ng loob sa aking diskarte. Binanggit ng asawa ninyo na nagtapos kayo sa literatura at sining bago maging propesora. Sabi niya, igigiit ninyo na gawin ito sa tamang paraan, hindi lang sa kumikitang paraan. Isa pang bahagi ng pagpaplano ni Jose ang nahayag. Nagtatag siya ng mga kontak sa mga piling tao sa industriya, naghahanda ng daan para sa mga negosasyon na alam niyang magaganap pagkatapos ng kanyang kamatayan. Isang buwan pagkatapos kong kunin ang aking mana, nasa art studio ako na nilikha ni Jose, ang sikat ng araw ay dumadaloy sa mga bintana, nagpapaliwanag sa isang canvas sa easel. Pagkatapos ng higit sa isang dekada na malayo sa pagpipinta, sa wakas ay kinuha ko ulit ang paintbrush, nag-aalangan noong una, pagkatapos ay may lumalaking kumpiyansa. Ang subject para sa araw na iyon ay naghihintay ng matiyaga sa greenhouse, nakikita sa pamamagitan ng mga bintana ng studio. Ang rare na asul na orkidya na nakita ni Jose dahil naaalala niya ang isang kaswal na komento na ginawa ko taon na ang nakalipas. Tinuruan ako ni Teresa tungkol sa paglilinang ng orkidya, ang aking mga daliri ay dahan-dahang nakukuha ang dexterity na inakala kong nawala magpakailanman. Mama, lumitaw si Carla sa pintuan, may laptop sa kamay. Iba ang video ngayon. Sa tingin ko, dapat mo itong panoorin ng mag-isa. Binitawan ko ang aking paintbrush, curious. Nasanay kami sa panonood ng mga pang-araw-araw na mensahe ni Jose ng magkasama. Iba? Paano? May markang espesyal para sa Day 30. Ang pamagat kapag nagsimulang magpinta muli si Elena. Inabot niya sa akin ang computer nang may malambing na ngiti. Alam niyang babalik ka dito sa huli. Mag-isa sa studio, napapalibutan ng mga gamit ng isang passion na muli kong natuklasan, binuksan ko ang laptop at pinindot ang play. Lumabas si Jose, nakaupo sa eksaktong silid na ito, bago pa man mailagay ang mga art materials. Ang espasyo ay walang laman, maliban sa mga magagandang bintana. Hello, mahal ko.
Nagsimula siya. Ang kanyang ngiti ay nagpapainit sa akin sa paglipas ng panahon. Kung pinapanood mo ito, natagpuan mo na ang daan pabalik sa sining. Pabalik sa passion na isinantabi mo para sa pamilya natin sa loob ng maraming taon. Napakalaking sakripisyo. Hinawakan ko ang screen ng mahina. Tumulo ang luha. Marami akong naiisip tungkol sa dimana, patuloy niya. Ang iniiwan natin. Anong marka ang ginagawa natin sa mundo? Karamihan ay iniisip ang dimana sa mga tuntunin ng mga anak, o kayamanan, o tagumpay. Pero may isa pang uri ng dimana, ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga posibilidad sa mga mahal natin. Suminya siya sa walang laman na silid sa paligid niya. Ang espasyong ito ay hindi pa tapos, pero sa isip ko, nakikita ko na itong kumpleto. Puno ng liwanag at kulay at iyong mga nilikha. Nakikita kita sa harap ng easel, may hawak na paintbrush, sa wakas ay binibigyan ng hugis ang mga visyon na dinala mo sa loob ng lahat ng mga tao na ito. Tiningnan ko ang portrait ng orkidya sa aking easel, na mangha sa kung gaano ito kalapit sa imahinasyon ni Jose. Binuo ko ang lahat para bigyan ka ng kalayaan, Elena, patuloy niya. Seguridad pinansyal sa pamamagitan ng resort deal, proteksyon mula sa panghihimasok ng mga kapatid ko, isang magandang espasyo para lumikha. Ngunit kung ano ang gagawin mo sa kalayaang ngayon, iyan ang iyong dimana na itatayo, hindi akin ang magdetermina. May isang pakiusap ako, bagamat sa iyo pa rin ito kung tatanggapin o tatanggihan. Sa closet sa likod ng silid na ito, may isang malaking canvas na in-order ko bago ang diagnosis. Ito ay blanco, naghihintay. Kapag handa ka na, talagang handa, umaasa ako na lilikha ka ng isang bagay para dito. Isang bagay na kumukuha hindi lang sa nakikita mo, kundi sa nararamdaman mo tungkol sa lugar na ito na nagbalik sa akin sa aking pinagmulan at magdadala sa iyo sa iyong kinabukasan. Nag-end ang video sa kanyang pamilyar na paalam. Hanggang bukas, mahal ko. Nanatili akong walang galaw sa loob ng ilang minuto, pinoproseso ang kanyang mga salita. Pagkatapos, sa isang urge, naglakad ako sa storage closet at natagpuan eksakto ang inilarawan niya. Isang napakalaking blank canvas, custom-made para sa pangunahing pader sa malaking sala. Ang perpektong sukat upang lumikha ng isang centerpiece para sa puso ng bahay. Sa mga sumunod na linggo, habang pinipinturahan ng taglagas ang landscape ng golden hues, gumawa ako ng di mabilang na sketches, sinusubukang kunin ang essence ng Hacienda Orquídea at kung ano ang kinakatawan nito. Walang sumapat sa akin hanggang isang umaga, pinapanood si Carla na nag-aalaga ng mga orkidya sa greenhouse nang may nag-click. Ang pagpipinta ay dahan-dahang nabuo, hindi isang traditional na landscape, kundi isang pinaghalong real at metaphorical elements. Ang bahay, tulad ng umiiral na ngayon sa likod, ay inilarawan ng may photographic precision. Sa foreground, isang serye ng mga translucent layers na nagpapakita ng kung ano ang nauna, ang inabandunang ari-arian na binili ni Jose, ang bahay ng pamilya noong bata pa siya, at sa ilalim ng lahat ng iyon, ang sinaunang lupa na nakasaksi sa mga henerasyon na dumarating at umaalis. Ang pag-uugnay sa mga temporal na layers na ito ay dalawang figure, isang babae at isang binibini. Ang kanilang mga tampok ay bahagya lang na iminungkahi, sapat na upang kumatawan sa mga paglalakbay na parehong specific at universal. Sa likod nila, halos hindi nakikita maliban kung alam mo kung saan hahanapin, isang pangatlong figure, isang lalaki na may asul na orkidya sa kanyang mga kamay. Iniaalay ito sa dalawa. Nang matapos na ang pagpipinta, tinulungan ako ni Teresa na isabit ito sa itinalagang lugar sa malaking sala. Lumayo si Carla, pinag-aaralan ito ng may luha sa kanyang mga mata. Si Papa yan, di ba? At tayo? Sinubaybayan niya ang mga landas ng mga figure gamit ang kanyang daliri sa hangin. Ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang kinabukasan ng lugar na ito. Dimana, sabi ko ng simple, hindi ang iniiwan, kundi ang patuloy na nagaganap. Nang gabing iyon, habang pinapanood ko ang sunset mula sa porch ng kung ano ang tunay na aking tahanan ngayon, naramdaman ko ang presensya ni Jose, hindi bilang multo o alaala, kundi bilang isang patuloy na pakikipagsosyo. Binigyan niya ako hindi lamang ng isang ari-arian at material security,
kundi ng isang framework para sa reinvention. Ang kalayaan na tuklasin kung sino si Elena Cruz kapag hindi na siya nalilimitahan ng mga pangyayari. Ang kasunduan sa resort ay magbibigay ng financial stability magpakailanman. Ang bahay ay magbabago ayon sa aming pangangasiwa. At ipagpapatuloy ko ang pagdadala ng kagandahan sa mundo sa pamamagitan ng mga talent na muling natuklasan, lumilikha ng sarili kong dimana kasabay ng inihanda ni Jose ng may labis na pag-iingat. Ilang buwan ang lumipas, nakatanggap ako ng isang unexpected visitor. Tumunog ang doorbell habang nagtatrabaho ako sa studio. Lumabas si Teresa sa pinto na may maingat na ekspresyon sa kanyang mukha. Nandito po si Ricardo Cruz, mag-isa. Agad na humigpit ang aking katawan. May dala ba siyang legal na dokumento? Wala po, mukhang iba, hindi siya mayabang. Siguro, sabi ko, gusto lang daw niyang humingi ng ilang minuto ng oras ninyo. Naisip kong tanggihan siya, ngunit nanalo ang kuryosidad. Makikipagkita ako sa kanya sa porch. Huwag mo siyang papasukin. Si Ricardo ay mas payat kaysa huli kong nakita. Ang mga linya sa paligid ng kanyang mga mata ay mas malalim. Lumingon siya nang buksan ko ang pinto. Ang kanyang ekspresyon ay nakakagulat na mapagpakumbaba. Elena, salamat sa pagtanggap sa akin. Anong maipaglilingkod ko sa iyo, Ricardo? Napakalinaw ng kasunduan natin. Hindi ako nandito para hamunin ang kasunduan. Tiningnan niya ang ari-arian, pagkatapos ay bumalik sa akin. Nandito ako para humingi ng tawad. Sa lahat ng inaasahan ko, ang paghingi ng tawad ay nasa ibaba ng listahan. Ikinrus ko ang aking mga braso, naghihintay para magpatuloy siya. Sa mga nakalipas na buwan, marami akong naisip tungkol kay Jose, tungkol sa relasyon namin, tungkol sa mga desisyon ko. Lumunok siya. Hindi ko inaasahan na mananalo ka. Dapat pala, inasahan ko. Si Jose ang palaging pinakamatalino sa amin. Hindi iyan paghingi ng tawad, sabi ko. Tama ka, pagamin niya. Humihingi ako ng tawad sa pagsubok na kunin ang bahay na ito mula sa iyo. Sa pagsubok na manipulahin si Carla. Para sa lahat ng taon na ginawa kong mas mahirap ang buhay ni Jose kaysa sa kailangan niya. Tiningnan ko siya. Naghahanap ng mga senyales ng pagpapanggap, ngunit ang nakita ko lang ay pagod at posibleng tunay na pagsisisi. Bakit ngayon? May cancer ako, sabi niya ng simple. Stage 4. Hindi maganda ang prognosis ko. Naglagay ito ng mga bagay sa perspektibo. Ang echo ng sakit ni Jose ay imposible na balewalain. Labis akong nalulungkot na marinig iyon. Hindi ako nagpunta para humingi ng simpatiya. Nagpunta ako dahil ang aking nakababatang kapatid ay gumawa ng isang magandang bagay dito. At ako, sa aking kayabangan at kasakiman, ay halos sirain iyon. Kinuha niya ang isang maliit na pakete mula sa kanyang bulsa. Nakita ko ito sa mga pag-aari ng tatay namin. Inakala ko na baka gusto mo o ni Carla ito. Kinuha ko ang pakete ng maingat. Sa loob, may isang kupas na litrato. 3 bata sa ilalim ng isang malaking puno, ang pinakabata, halatang si Jose, may hawak na maliit na orkidya sa isang paso. Iyan ang una niyang tinanim, paliwanag ni Ricardo. Bago, iniwan niya ang parirala na hindi natapos, ang pagkakasala ay nakikita sa kanyang mukha. Tiningnan ko ang batang si Jose sa litrato, pagkatapos ay ang sirang lalaki sa harap ko. Gusto mo bang pumasok at tingnan ang greenhouse? Alok ko, ikinagulat naming dalawa. Nagtanim si Jose ng ilang talagang kahangahangang orkidya. Sa isang sandali, inakala kong tatanggi siya. Pagkatapos, sa isang halos hindi nakikita na tango, sinundan niya ako sa ari-arian na minsan ay sinubukan niyang nakawin. Habang naglalakad kami sa gitna ng mga bulaklak na itinanim ng kanyang kapatid ng may labis na pagmamahal, nakita ko si Ricardo sa paraan na dapat ay nakita siya ni Jose sa mga video. Hindi isang villain na tatalunin, kundi isang lalaking pinahirapan ng mga pagpipilian na hindi niya mababawi. Ang pagpapatawad ay hindi magbubura sa nakaraan o magbabago sa hinaharap. Ngunit marahil iyon ay bahagi din ng dimana, ang kakayahang pumili ng awa kapag mas madali ang paghihiganti. Hindi ko kailanman malalaman kung ang multo ng pagsisisi na nagdala kay Ricardo sa aking pintuan ay tunay o isa lamang calculated act. Ang alam ko lang, nang umalis siya, may nagbago ng banayad sa Hacienda Orquídea.
na parang isang huling kabanata ang nagsara. Nang gabing iyon, pinanood ko ang huling video ni Jose. Ngumiti siya sa akin mula sa screen. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan na hindi ko napansin noong nabubuhay pa siya. Ito ang katapusan ng aming pang-araw-araw na paglalakbay na magkasama, mahal ko. 1 taon ng mga mensahe para gabayan ka sa unang mga buwan nang wala ako. Pero hindi ito ang katapusan ng tayo. Huminto siya, tumingin sa kamera na para bang talagang nakikita niya ako. Nagpapatuloy tayo sa mga desisyon na gagawin mo. Sa pag-ibig na ibinabahagi namin kay Carla. Sa kagandahan na lilikha ka mula rito. Ang bahay na kinatakutan ko ng matagal ay sa iyo na ngayon para baguhin. Ang lihim na itinago ko ay naging regalo mo. Ang pangako na hiniling ko sa iyo na gawin para lang palayain ka mula rito ay naging daan tungo sa iyong kinabukasan. Ngumiti siya sa huling pagkakataon. Huwag mong kalilimutan, Elena. Palagi kang ang tunay na lakas sa pagitan natin. Hanggang sa isang araw, mahal ko. Nagdilim ang screen at sa katahimikan na sumunod, natagpuan ko hindi lamang ang pagkawala, kundi pati na rin ang posibilidad. Ang bahay na hiniling ni Jose na huwag kong bisitahin ay naging tahanan ko. Ang mga lihim na itinago niya ay naging lakas ko. At ang pangako na hiniling niya sa akin na gawin, para lang palayain ako mula rito, ay naging daan tungo sa aking hinaharap. Tumayo ako at naglakad patungo sa malaking painting sa sala. Tinitingnan ang mga layers ng nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan na inilarawan ko. Si Jose ay gumawa ng higit pa sa pag-iwan sa akin ng isang ari-arian. Binigyan niya ako ng pagkakataon na muling tuklasin ang sarili ko. Ang bahay na kinatakutan niya ay naging bahay na minamahal niya. At ngayon, ito ay akin na upang ipagpatuloy ang pagbabago, isang araw sa isang pagkakataon. Ang Hacienda Orquídea, ang bahay na ipinangako kong iiwasan. Ito pala ang naging hantungan ko. Ang aking muling pagkabuhay. Ang mga lihim na itinago ni Jose ay hindi sumpa. Ito ay sandata at regalo. Ang pamilya niya tuluyan nang nawala sa buhay namin. Pero si Carla, nakita niya ang katotohanan. Ngayon, magkasama kami. Si Jose, ang huli niyang hiling, ang huling pangako, ay naging kalayaan ko. Tandaan ninyo, mga kasama, ang pag-ibig ay hindi lang sa salita. Ito ay nasa paghahanda, sa kapangyarihan, at sa kakayahang lumikha ng dangal sa dulo. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ng Hacienda Orquídea, mag-click na sa susunod na video. May isa pang kwento ng pagtataksil at pagbangon na magpapabago sa pananaw ninyo. Salamat po.